pangarap. Bakit hindi natin pagsamahin? Sabi nila, the way to a person's heart is through their stomach. Pero sa negosyo, ang daan patungo sa mayabong na bank account ay matinding diskarte at masarap na luto. Narito ang mga negosyong bawal ang diet sa diskarte. Siya ang isa sa mga kasambahay ng pamilya Manaloto, si Maria o si Jana Dominguez. Slow man ang ginagampanan niyang role on cam, sa totoong buhay abay umaariba siya bilang negosyante. Iniisip kasi ng mga tao na kapag artista ka, mayaman ka. Kapag artista ka, dami mong pera, pwede mo utangan, ganyan. Which is hindi. Negosyo, yun yung end goal. Na even though malaki na yung mga anak namin, may mga anak na rin sila, at pwede nilang ituloy yung negosyo. Paano nga ba napalago ang negosyong sa bahay lang unang nabuo? Ang dating produktong mabibilang lang sa kamay, patong-patong na crates na ang kayang i-deliver kada araw. Naisip ko na hindi pang forever pwedeng pagkakitaan yung content creation. Less than 10,000 ang kinailangan kong para makapagsimula ako sa business. Yung 6 digits na kinikita ko yun, halos binabalik ko lang din sa business eh. Caring-carry na raw makapagbenta ng siopaw, siomai, dimsum at iba pang Chinese food nang walang kahasel-hasel. Ang gagawin na lang, mag-steam. Ang daming laman. Hindi ba lugi to? Hindi, sisingil ka ng mahal. Nakakatuwa siya dahil kapag pupunta ako dito tapos nakikita ko yung mga pictures namin, naalala ko yung mga pagkabata ko, nagkakaroon ako ng gana upang magpursige na magtrabaho dito. Pagdating naman sa kita, siguro na sa 6 figures. Kumusta si baby? Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Di ba sabi ko puntahan mo? Oo nga po, pinuntahan ko. Pero hindi niyo po sinabi na kamusta niya. Siya ang isa sa mga kasambahay ng pamilya Manaloto. Sa longest running sitcom series ng GMA Network, ang Pepito Manaloto. Si Maria o si Jana Dominguez. Kasi pag nasa labas na, Maria na tawag sa akin. So okay lang. Kasi parang naging parte na rin siya ng buhay ko. Imagine, for 16 years. Ang Pepito. Yung mga utang mo sa atin, sinulat na sa hangin. Ano kaya yun? Nasusulatan ba yung hangin? Slow man ang ginagampanan niyang role on cam, sa totoong buhay abay umaariba siya bilang negosyante. Hello po. Si Susan Enriquez to. Casa Tres ba to? Si Maria po. Oo nga, Casa Tres ba to? Oo nga po. Si Maria nga po to. Kulit. Ang ibig kong sabihin, ito ba yung Casa Tres? Opo. Mali naman po kasi yung tanong nyo eh. Ano po bang kailangan niya? Order ako ng beef caldereta, sisig bomb, bulalo, at 5 garlic rice. Ayan, okay na po. So, pupunta dyan mamaya yung driver, pipick upin mga 1 p.m., okay? Sige po, sige po. Thank you po. Hello po. Maria, bakit listahan lang yung binigay mo doon sa driver? Nasaan yung mga order ko? Oh? Sabi niyo po kasi ilista lang, hindi niyo naman po sinabi lulutuin. Tumina, Maria. Maubos pasensya ko sa'yo. Ay, masarap po yan, ma'am. Kaso wala po kami yan dito eh. Biro lang yan, mga beshi. Ito po ang aming restaurant at cafe po yan. Dito sa Angeles City, Pampanga. Ano, tara? Noong nakaraang taon lang nang buksan ni Jana at ng kanyang partner ang negosyong ito. Kasi baka iniisip kasi ng mga tao, ang notion nila na kapag artista ka, mayaman ka. Kapag artista ka, dami mong pera, pwede mo utangan, ganyan. Which is hindi. Depende. Depende sa achievements. Depende sa shows. Lumalaki na rin daw ang kanilang pamilya kaya kailangan na nilang magdoble kayod. Yun yung goal, yun yung end goal. Na even though malaki na yung mga anak namin, may mga anak na rin sila at pwede nilang ituloy yung negosyo. Ipinangalan din niya ito sa kanilang mga anak na babae. So yung 3 girls ko, Tres Marias ang tawag ko lagi sa kanila. Ever since, hindi pa natatayo yung Casa Tres. So naisip namin, why not leaning towards tayo sa Casa Tres. Siya ang isa sa mga kasambahay ng pamilya Manaloto. Sa longest running sitcom series ng GMA Network, ang Pepito Manaloto.
si Maria o si Jana Dominguez. Ano kaya yun? Nasusulatan ba yung hangin? Slow man ang ginagampanan niyang role on cam, sa totoong buhay, abay umaari ba siya bilang negosyante? Noong nakaraang taon lang nang buksan ni Jana at ng kanyang partner ang negosyong ito. Di tulad ng pag-arte, aminado si Jana na walang script sa pagninegosyo. When you're looking for a partner sa isang negosyo, hindi pwedeng mag-isa ka lang. Unless superwoman ka talaga, kakaiba ka, meron kang pera, meron kang means to do everything. Aside sa asawa mo, dapat meron kang yung manager mo, yung marketing mo, yung mga dining supervisors mo, yung head chef mo. Dapat sa negosyo, kung restaurant ha, dapat kayo one team kayo. Sanggang dikit daw niya ang kanyang partner na si Miggy sa pagpapatakbo ng negosyo. Grupo o mga pamilya raw ang target market nila, kaya ang mga ibinibidang putahe ay Pinoy favorites. Isa na rito ang kanilang Bistek Tagalog. Nung una kasi, wala yon. Yung biyanan ko, parang nag-request siya ng Bistek Tagalog. Finally, this attempt na ginawa nung chef namin, pinatikim namin sa biyanan ko. Pagkatikim niya, sabi niya, naalala ko yung nanay ko. Bistek Tagalog ng nanay ko yan. We decided na lagyan natin to sa menu. Meron din silang bagnet, kare-kare, na mula pa sa Ilocos ang bagnet. Always present din daw sa orders ng kanyang suki ang kanilang bulalo. Ubus lagi ang bulalo shanks namin. Na laging ang orderan namin, 10 kilo per day. Ganun siya, ka-OA. Ewan ko, sabi nila, lasang bulalo ng Batangas, lasang bulalo rin ng Kapampangan. So parang siyang nag-mix up. At syempre, pambato nila, ang sisig Kapampangan. Bukod sa plain sisig, meron ding sisig quesadilla at ang pasabog nilang sisig bomb. Igigisa lang sa sibuyas ang tinimplahang inihaw na maskara o mukha ng baboy. Saka ito ipapalaman sa Golgapa shells na may chicken liver pate. Ganun lang kasimpleng gawin pero pasabog raw ang lasa ng sisig bomb. Ayan naman! Salamat, Jana! Akala ko nga butchi, hindi pala butchi. Sisig pala to. Pipili na tayo, kakainin na natin. Yung nasa gitna. So, ito ay liver pate. Ay, ang sarap. May rice. Ang sarap na ito. Ang sarap naman, teka. Para tuloy iniisip mo, kumakain ka ng lechon. Kasi parang sarsa yung lasa na itong liver pati eh. Parang sarsa ng lechon, matamis-namis. Tapos eto naman yung parang pinaka-lechon. So parang may sisig ka na, may lechon ka pa. May mga pambato rin silang drinks. Ang Navis Coffee for Iza, Ferrero Mocha, at Matcha Latte. May isang bagay doon na natutunan si Jana mula sa pag-aartista na nagagamit niya ngayon bilang negosyante. Yung kapal ng mukha. Kasi before nagsistart ako, mahihain din ako. And then that's the time na parang tatansyahin ko, parang gusto ata makipagkwentuhan. Or ganon. So, ang ginagawa ko, nilalapitan ko. Doon ko na-adapt yung pagiging artista, yung paano maging people person, kailangan makipagtsikahan, na hindi ka nakikipagplastikan. Nitong Enero, may nag-book daw ng reservation sa kanyang restaurant. Si Mickey, nagwawala yung babae, galit na galit. Sabi niya, I'm here na at Casa Tres, ganyan-ganyan, may reservation, ganyan-ganyan. Ngayon, ending, sabi ni Mickey, Sa Mandawi Bay. nasa Mandawi Bay daw siya. So, nasa Cebu daw siya. Hold ko ba talaga? May ganun kaya ginawa ko, nag-video agad ako na parang, anong gagawin mo kapag sinabi ng guest mo, andito, tapos andito naman kami, babalik mo ba yung reservation or hindi? Though, that moment, binalik namin. Kasi parang, for a 1,000, for your peace of mind, wag na natin anuhin. Hindi ko naman siya sinisisi. Inano ko na lang siya na parang, okay ma'am, sige po, we deeply apologize po, but to inform you lang, we live in Pampanga, we stay in Pampanga, and Casa Tres is in Pampanga. Mula noon, mas inayos na rin daw ni Jana ang bookings and reservations sa kanilang negosyo. Miss na kita. Ano mang papel ang ginagampanan sa buhay, kaya pa rin ma-achieve ang negosyo goals. Mahirap man ang bawat take, pasasaan ba't mahuhuli rin ang best shot.
Paano nga ba napalago ang negosyong sa bahay lang unang nabuo? Mula sa maliit na kusina, malalaking kawa na ang lutuan, ang dating produktong mabibilang lang sa kamay, patong-patong na crates na ang kayang i-deliver kada araw. Ang 6 digits na kita kada buwan, maning-mani lang sa negosyante at vlogger na si Jason Guevara aka J-Tripper. Abalang-abala ang lahat sa paggawaang ito sa Pandibulacan. Sabay-sabay iniluluto sa naglalakihang kawa ang nasa halos 100 kilo ng mga sangkap. Habang sa kabilang silid, mabilis ang galaw ng mga kamay sa pagbabalot ng mga order. Araw-araw ganito ang tagpo sa paggawaan ni Jason ng nakagarapong kagikit o yung ulam na toppings ng pastil. So, sinimulan ko to nung year 2024. Naisip ko na hindi pang forever na pwedeng pagkakitaan yung content creation. That time kasi, pauso pa lang yung chicken pastil. Siya yung naisip ko na pwedeng gawin. Ang ganda eh. Ilagay mo sa jar, pwede nang makarating sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Mabilis na pumatok ang produkto ni Jason para kasing teleserye na inaabangan ng kanyang mga follower ang update sa kanyang business. Vlogs ang ginamit niyang panghatak ng mga suki. Sa kanyang mga contents, ibinibida ni Jason ang latest sa kanyang negosyo. Aba umabot pa nga sa 4 na version itong pagluluto ko ng chicken pastil bago ko ma-finalize itong recipe na ginagamit ko sa ngayon. Mula sa pausbong na negosyo noong day 1 pa lang, hanggang ngayong growing na ang business. Kung sa online ka magtitinda, kailangan talaga yung online presence mo. Kasi mas sustainable siya eh. Kaysa yung magbabayad ka pa ng ibang tao para i-promote yung sarili mong produkto. Parang kasama ko sila dun sa journey ko. Kasi nakikita nila, nasubaybayan nila kung saan ako nagsimula. Ipasisilip sa atin ngayon ni Jason kung paano inihahanda ang kanyang nakagarapong kagikit. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagluluto namin ng chicken pastil in a jar. Let's go! Magigisa muna ng sibuyas, bawang, sili at luya. Sunod na inihalo ang hinimay na pinakuluang laman ng manok. Nakakaubos daw sila ng halos 50 kilo ng manok kada araw. Hahaluing mabuti ang ginigisang karne bago timplahan ng mga pampalasa. Isusunod na rin ang oyster sauce at toyo. Huli ibubuhos ang suka at saka pakukuluin. Kapag nanuot na ng mabuti ang mga ricado, ililipat na ito sa canning station. Dito, mano-manong pupunuin ng kagikit ang mga garapon. Pasisingawan ang mga nakagarapong kagikit sa loob ng 15 minuto. Saka 1 oras namang ilalagay sa pressure canner. Dito raw masisigurong mas malinis at hindi agad mapapanis ang kagikit. Kapag nalagyan na ng label at plastic seal ang takip, ready for delivery na ang deboting kagikit. Mayroon 3 flavors ang produkto ni Jason. May regular, spicy at extra spicy. Sa pagkain Pinoy, bukod sa lasa, convenience ang bet natin. Gusto natin yung nababaon o madaling kainin kahit saan. At syempre dapat mura. Ganyan ang konsepto ng tradisyonal na pastil. Sinasabing sa Maguindanao na imbento ang pastil. Mura at simple ito kaya pumatok sa masa bilang agahan. Ang pastil nakabalot sa daon ng saging. Madali itong bitbitin at kainin. Bago maging content creator, nagpalipat-lipat muna ng trabaho at negosyo si Jason. Mula sa pagiging empleyado, real estate at call center agent, at pagtitinda sa palengke. Sinusubukan kong business, puro failure eh. That time, 25,000 na lang yung natitirang pera ko sa bangko, isinugal ko. Ibinili ko siya ng action camera, tsaka second hand na laptop. Motovlogging ang una niyang ibinidang content. Nahinto siya saglit sa pagko-content noong 2020. Pero hindi nagtagal, ay bumalik muli si Jason sa kanyang hilig. Para pandagdag kita, dito na nabuo ang pagbebenta niya ng nakagarapong kagikit. Sinimulan ko to, gamit lang yung mga sarili kong gamit sa bahay. Siguro nasa 10,000 ang kinailangan kong pera, less than 10,000 para makapagsimula ako sa business na to. Nung nag-uumpisa si Jason, nasa 6 na garapon lang daw ang kaya niyang gawin.
Pero nang humakot na ng mga suki matapos ang 2 taon, times 10 na ang kaya nilang magawa. Umaabot na raw sa higit 600 garapon ang kanilang nagagawa at naibebenta kada araw. Pumapatak na rin ng 6 digits. Yung 6 digits na kinikita ko yun, halos binabalik ko lang din sa business eh. May napundar na rin akong mga properties. Nakabili na ako ng lupa. Future plan ko na JTK Factory. So yun yung ultimate goal ko. Ang success na nakamit ni Jason, gusto na rin niyang ibahagi sa iba. Kung may dapat daw mabigyan ng bagong pagkakataon para kumita, yan ang dati nilang tauhan, ang katukayo niyang si Jason. Nag-start ako sa kanya as production worker. Ayun po, nagluluto po kami ng pastil, kami po yung nagpa-process kung paano ilagay sa jar. Pero ilang buwan lang ang nakalipas, tumigil si Jason sa pagtatrabaho. Marami raw kasi siyang nagagawang mali sa production at minabuti na lang na umalis. Sinubukan naman niyang maging delivery rider. Ayun po, sa ngayon po dahil sa taas po ng petrolyo, masasabi ko pong hindi po talaga sumasapat. Noong araw na yon, may booking na natanggap si Jason at mukhang espesyal ang lugar kung saan niya kukunin ang delivery. Ito yung reseller package na pwede mong gamitin pang additional kabuhayan mo. Ang halaga nito per jar is around 162 pesos mo siyang makukuha sa amin. And then pwede mo siyang ibenta ng around 202 to 212 pesos. Sino naman kaya ang magiging buena mano ni Jason? Ito po yung papadeliver. Okay po. Ay, ma'am, inaalok po pala ang ma'am. Meron po ako binibentang chicken pastil po, extra lang naman po natin. Bago ito niyo pong i-try. Sige po. Nakabenta agad si Jason! Ang tagumpay na mayroon si Jason ngayon, parang ang kanyang produkto rin. Maproseso at mahaba ang pinagdaanan para masiguro ang kalidad. Taas kamay sa mga gustong mag-food business. Pero sa kusina, ayaw ma-stress. Caring-carry na raw makapagbenta ng siopaw, siomai, dimsum at iba pang Chinese food nang walang kahasel-hasel. Ang gagawin na lang, mag-steam. Ang negosyong ito, 4 na dekada ng subok sa panlasa. Institusyon na maituturing ang kainang ito. 4 na dekada na kasi silang puntahan ng mga naghahanap ng Chinese food. Pero hindi na lang sila basta kainan. Negosyo rin sila para sa mga gustong magnegosyo. Bukod kasi sa restaurant, nagbebenta rin sila ng mga frozen Chinese products. Para sa mga gustong magbenta ng luto na nito. Ayan mga kanegosyo, dito po kami ngayon sa Jokwan at kasama ko no less than Mr. Jokwan himself. 40 years na sila dahil established sila since 1986, tama sir? Oo, magre-retire na. Pakita nila sa atin sa tulong ni Sir Jokwan ay ang tinatawag na taipaw. Saan ba yung taipaw? Malaking siopaw. Malaking siopaw. Ba't di na big siopaw? Kasi in Cantonese, yung Thai is big. Ah, yun. Alam nyo na. Ano yung sio, sir? Siopaw. Siopaw, hot bun. O, yeah, alam nyo na rin. Pare-pare tayo natututo. Taipaw o Big Siopaw ang isa sa bestseller nila Mapa Dine-In Man o Frozen. Sa paggawa nito, kailangan munang palaparin ng dough. Sunod na ilalagay ang mga palaman, bola-bola. Mixture of ano to, sir? Pork patty. May mga gulay-gulay. Spring onions. Sarili mong recipe to. Recipe ng papa ko. Chorizo, asado meat. Ganito pala paggawa ng siopaw. Ang dami nilalagay. At salted egg. Ang daming laman. Oo nga. Hindi ba lugi to? Hindi, sisingil ka ng mahal. Saka isasara. Hindi ko alam yan. Ba't naging ganyan agad? Oo, Ikaw? balot. Hindi ko mabalot sa ikaw. Arthritis na eh. Wait lang naman. Step by step hanggang sumakses. Dalawang daliri. Oo. Paipit-ipit lang. Ikaw nga, sir. Ikaw na. Ay, hindi lumulubog yung laman eh. Pindot mo yung laman. Pindot. Yan. Ano ba, ganyan? Yan. Oo. Ano nga? Galing. Parang volcano. Ay, nakalabas yung itlog. Anong nangyari? Dahil epic fail ang first attempt,
Take 2 tayo. Ang pag-ibig parang siopaw. Bakit? Minsan, special. Oh, minsan asado. Minsan, bola-bola. Ang galing yan. Hugot yarn? Pindot. Ha? Pisil. Lulubog ko? Oh, ito. Tama. Oh, magaling estudyante ito. Magaling. Ito ba magaling, sir? Ito hindi. Sasukses kaya ang aking taypaw? Abangan. Pwede na? Oh, pwede na. Ibang design. Oh. Ayan. Bukod sa taypaw, mabenta rin ang kanilang regular sized siopaw. Nung araw na yon, naabutan namin sa kanilang komisari ang paggawa ng bulto-bultong order ng siopaw. Una, mamasahe ng dough gamit ang mixer. Saka ito ilalagay sa makina kasama ng palaman na asado kung saan bubuuin ang siopaw. Kapag umalsa na ito, isasalang na sa steamer sa loob ng 20 minutes. Papalamigin at saka irerepack. Ang mga nabalot na siopaw, pansamantalang ilalagay sa freezer habang hinihintay ang delivery. Bultuhan sila kung mag-supply sa mga convenience store, catering, canteen at food court. Pero kung hindi pa kaya ang wholesale, bukas din sila sa mga gustong mag-retail, mag-resell at mag-rebrand ng kanilang produkto. Dahil 75 years old na si Jokwan, tumutulong na rin ang mga anak na sina Brian at Jonathan sa negosyo. Naisipan ng dad ko magnegosyo kasi ano pa siya, college student, na-experience niya yung Chinese food business dahil ang pamilya niya ay nasa food business also. After niya sa school, dediretso siya doon sa restaurant nila at tutulong siya gumawa ng mga mami, siopaw, siomai, dumplings. So yun, yung experience na yun yung ginawa niya upang makapagawa siya ng kanyang negosyo. Bata pa raw, ito na talaga ang nakagis na nilang negosyo ng kanilang tatay. Nung bata ako, dinadala ako ng papa ko sa Jokon. Tapos umu-order siya ng siopaw, mami, siomai. Tapos naalala ko, sarap na sarap ako. Like kung gusto sumama sa kanya para makakain. Kaya ganun na lang ang kagustuhan nilang mapatagal pa ito. Nakakatuwa siya dahil kapag pupunta ako dito, tapos nakikita ko yung mga pictures namin, naalala ko yung mga pagkabata ko. So, yun doon pa lang, nagkakaroon ako ng gana upang magpursige na magtrabaho dito. Nung simula, marami raw ang naging branch at kiosk ng Jokwan. Ano yung pinaka mabigat na challenge na nangyari sa'yo? Yun sa health. Kasi kung di ka healthy, hirap mag-manage ng isang negosyo. During the early 90s, nakaroon ako ng nasopharyngeal CA. Mabuti na-extend ang life ko. After niya gumaling, naisipan niyang isara muna yung mga branches na yon at mag-concentrate sa wholesale. Para sa mga gustong magnegosyo, may negosyo package sila for you. Mayroon silang 100 pieces na siomai at shark's fin na mabibili ng 410 pesos. Mayroon ding iba pang klase ng dim sum at siopaw na pagpipilian. Nagbebenta rin sila ng noodles at mga wrapper. Pero kung gustong mag-dine-in, bukas pa rin naman ang kanilang restaurant. First time namin pumunta rito. Although naka-order na kami ng food nila, especially the Thai Pao. Yun ang sadya namin is Thai Pao kasi papadala namin sa state. The food is great. Go-to order namin is yung Thai Pao and the kikiam. Affordable din siya. Sa ngayon, mayroon silang 50 empleyado at nakagagawa ng 6,000 pieces ng siopaw, 12,000 pieces ng siomai at 200 kilos ng noodles kada araw. Pagdating naman sa kita, siguro nasa 6 figures. Gusto niyo na bang makita ang kinalabasan ng aking taypaw? Matapos team, ito na ang taypaw alasusan. Anong sa inyo? Parang kalahati ng mukha. Siyempre, kailangan matikman natin yan. Wow, wala pa laman. Mabubusog na naman ako neto. Dara! Oh, grabe naman ang laman! Ay, sarap. Itlog. Bilang 40 taong ka na sa negosyo, ano yung ano mo? Ano yung sa tingin mo dapat meron ang isang negosyante?
Oo, may plano. May plano. May tiyaga. Kailangan masipag. Hands-on. Kasi kung sariling negosyo mo, you have to give time, spend time on your business. Pero ang importante, makukuha ka ng magaling na tao. Pagtitiwalaan mo? Oo, yeah, right. Sa tagal na ng kanilang negosyo, hindi lang pala sila ang umaasenso. Patunay na sa tamang produkto, pwedeng sabay-sabay sumakses. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.